Ito na guys yung ating ginawang suka. Ayan, gawa po yan sa na-overripe na mga saging na saba. Ayan. Hello guys, good day. Ayan, yung nakikita nyo guys, ito yung overripe na saging. Ito yung sobra sa nabili natin na 6 kilos na noon, hindi pa masyadong hinog. Priniprito natin na breakfast. Ayan guys. So, ito overripe na guys. So, para mapakinabangan natin guys, gagawa tayo ng suka gawa sa saging na to. So, ang gagawin natin guys, babalatan natin to. Ayan. Sobra-sobra kasi marami tayong nabibili na mura na saging. So, ito overripe na. Hindi na din siya pwedeng iprito. So, ang gagawin ko guys, babalatan natin ito at saka hugasan. Ayan. Pwede naman na hindi hugasan. Pero sabi kasi ng kawork ko na gumagawa ng suka na gawa sa saging ay kailangan mo daw hugasan. Ayan. So ito lang ang gagamitin natin guys sa paggawa ng saging. Yung iba kasi guys ay paggawa ng suka. Yung iba kasi guys gumagamit sila ng yeast o kaya ay yung isa ng kawork ko. Bale dalawa kasi. Yung isa kasi talaga may tindahan sila ng saging. So yung mga nabubulok daw nilang saging or ng overripe ay ginagawa nilang sukang saging. Yung isa naman may taniman din talaga sila. Sa according to her, yung isa ay nilalagyan daw nila ng Yakult o kaya yeast. Pero doon ako sa talagang nagtitinda na ng suka. So, hindi natin siya lalagyan ng iba pang sangkap. So, balatan natin guys. So ito na kakabsat, balatan na natin itong ating mga overripe na saging. So wala talagang masasayang guys, lalo na kapag maramihan talaga yung mga saging na nandyan sa inyong bakuran. Marami kayong stock dyan sa loob ng inyong bahay. Para hindi masayang, ganito ang gawin ninyo kung tinatamad kayong gumawa ng banana bread. Diba yung mga iba ginagawa nilang banana bread yung mga ganitong saging, yung mga pa-overripe na. So kung tinatamad kayo guys, para wala nang ka-ingredients guys, ganito nang gawin nyo. Maghanap kayo ng garapon, then ibabad nyo na lang guys ng 30 days. Pigain nyo, may suka na kayo guys. So, may mga nauna na tayong ginawa guys. Ayan, hugasan natin to tsaka hiwain natin. So ganito na lang ang ginawa ko guys, dahil hindi naman maramihan ang ating gagawin at sa garapon lamang naman na maliit ang ating paglalagyan. Ganyan na lang ginawa ko, hiniwa-hiwa ko siya guys para mabilis lang siyang mag-juice or magkaroon ng suka guys, para sa mabilisang panahon ay agad din natin ma-harvest yung lalabas na suka dito guys. So pwede na siguro sa 25 to July 1 ang pag-ano dito guys, kasi overripe naman itong saging natin. So antayin na lang natin yung time na yan guys, sana maging successful yung paggawa natin. Pero yung mga ginawa ko guys, gumawa kasi ako sa office guys, kasi may nahinugan kasi akong naiwan na saging doon. Hiniram ko na lang yung baonan ng katrabaho at gumawa ako doon, kaya nilagay ko doon sa cabinet sa office. So yun, nagkumain kami ng chicharon guys. Ang sarap isawsaw doon yung chicharon. Maasim siya na matamis-tamis yung lasa. So kung kayo guys ay maraming mga stock na saging at nasisira at nabubulok lang guys, wag nyo pong anuhin guys, wag nyo na lang pong itapon. Balatan nyo po, ugasan nyo at ilagay nyo po sa mga lagayan kagaya nyan guys, sa mga plastic ng stick or anumang pwedeng paglagyan dyan guys. Pero kung kayo gagawa guys, mas gusto kong sa plastic na lang kayo maglagay ng ganyan, ng saging na gagawin yung suka. Kasi nagtry ako yung babasagin, naglagay doon. Tapos yung takip niya guys is yung metal. Yung kagaya yung bote ng nata de coco, ganun guys. Ano siya, lumubo yung niya. Baka kasi puputok, lumubo yung metal. Baka puputok. So mas maganda na yung plastic na lang paglagyan niyo. After 25 days mga kabsat ay pwede na natin pigain. So hindi ko na naantay yung 1 month nitong nasa garapon. Pero yung nasa lunchbox guys, itong una natin na pipigain ay talagang umabot yan ng 1 month. Kasi ayan guys, talagang napakarami na ng kanyang juices. Ito yung more than 1 month. Siguro 1 month and 5 days. Ayan. Pipigain na natin yan. So yung nasa garapon ay talagang 25 days lang siya guys, pero marami na rin siyang juices. So ayan, ang ganda ng kulay niya. Pero ilalagay muna natin yan, pagkapiga natin yan guys, paghahaluin ko na lang sila. Ilalagay ko din siya dyan sa garapon na yan, yung may takip na red. Tapos mag-aantay din ako ulit ng 10 to 15 days
para mas ma-achieve natin yung bango na sobrang amoy ng suka talaga guys. Pero ngayon talagang mabango naman na siya guys. Pero kailangan pa natin, sabi ng kawork ko kasi kailangan pa natin na ipatagalin ng 10 to 15 days yung napiga na siya, yung juice na siya talaga guys. Tapos ipapagilid ko muna siya guys, mag-aantay ako ng 10 to 15 days, then pwede na siyang gamitin. Napakasarap yung mga ganitong suka guys, suka ng saging, talagang napakasarap isawsaw dyan, yung mga chicharon na malutong-lutong talaga guys, yung mga inihaw na isda, yung mga inihaw na karne ng baboy, ang sarap dyan guys, masarap, parang siyang sukang Ilocos na matamis-tamis na mabango. So ito na yung mga na-harvest natin, yung nasa lunchbox at saka yung nasa garapon. So paghahaluin ko na lamang siya guys, ilalagay ko din dyan sa garapon na plastic, and then mag-aantay ako ng another 10 to 15 days, and then yun na, pwede na siyang gamitin talaga guys. So that's it guys, thank you so much for watching. So yan guys, halos 1 liter din yung ating na harvest na suka. Thank you so much for watching. This is Happy Abby TV. Thank you. Mga kabsat, ito na yung ating na-harvest na suka. So, mga 3 araw na yata mula nung na-harvest natin ito. So, ililipat na natin. Ayan, mas tumapang yung amoy niya guys. So, ililipat natin dito sa kalahati. Bale, 1 litro kung mapupuno natin itong dalawa guys. So, kalahating litro lahat ito. So, ililipat na natin. Pwede na siyang gamitin guys. Kahit hindi na natin antayin yung 10 to 15 kasi talagang trinay ko na siya. Pinagsawsawan ng mga chicharon. Napaka na niya. Ayan, napuno tayo ng isa. Bibigay ko to sa baba. So ito na guys, yung ating sukang saging. Ayan. Yan, tingnan natin kung makakapuno pa to. Mapupuno natin ito. So kung mapuno natin to, bali nakagawa tayo ng 1 litro na suka. Ayun, sumubra pa ng konti. Ito na guys, yung ating suka. Ayan, ang ganda sa pakiramdam na may nagagawa ka. So yung walang nasasayang ng mga saging, walang nabubulok. Ayan, nakagawa tayo ng 1 litro guys. Konti lang to, konti lang natira. So yung mga pinigang noon ay tinago ko ulit, baka may mag-juice pa yun guys. So ito na, maraming salamat guys sa panonood. Ayan, so wag nang sayangin yung mga yung mga nabubulok yung saging dyan. Pwede nyong i-turn into suka. Ayan, ilagay nyo lang sa lagayan guys. Mag-wait lang kayo ng 1 buwan, pwede nyo na siyang pigain at ito. Ito guys, dapat mag-antay pa ako ng 10 to 15 days bago magamit kasi yun ang sinabi ng katrabaho ko na gumagawa ng suka. Pero nung tinikman ko kasi guys, pwede na siya guys. So, pero siguro kung susundin natin yung tamang paggawa nito ay mas masarap pa at mas matapang pa. Pero sa akin, tama na itong sa akin. Matamis-tamis na maasim ang lasa nito guys. So, thank you so much for watching guys. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Happy Abby TV.